Paano kung ang labi ng iyong kaanak tinanggal at wala na sa libingan? Kundi nakatiwangwang lang at tila pinabayaan. Ang iba naman napipilitang tanggalin sa nicho ang yumao dahil sa kawalan ng perang pambayad sa himlayan. Ano ang ginagawa ng pamahalaan para mabigyan ng marangal na huling hantungan ang mga pumanaw? Sa Tala Cemetery sa North Caloocan, naghahanda ng ilan para sa paparating na undas. Kanya-kanyang pagpipintura ng puntod at paglinis sa paligid ng mga libingan. Pero ang 20 taong gulang na si Ray Oriendo at kanyang tiyahin na si Melba Codera, iba ang pakay ngayong araw. Huwag na palipat sila, pre. Ay, tanggal mo to. Pag malakas ang ulan, di natin madalaw eh. Yung upper floor, yung Melinda Oriendo. Dahil maglilimang taon nang nakalibing ang mga labi ng ina ni Ray na si Melinda Oriendo sa apartment na nicho, kailangan nang magpatanggal buto ni na Ray at ilipat ang kanyang ina sa ibang paglalagyan. Hanggang 5 taon lang kasi ang upa sa ganitong klase ng libingan na binayaran niya ng 3,000 pesos. Pero wala na siyang perang pambayad daw sa renewal ng nicho. Nang matibag ang nicho, itinabi ng mga sepulturero ang lapida, pinasok ng isang libingan at saka isinako ang mga buto ng ina ni Ray. Sobrang hirap makita na ganyan yung paraan sila. Pag hindi po nalipat, tatanggalin yung buto. Tapos itatapon lang po. Pag di po napalipat sa ganito. Pagkatapos makuha ang mga buto ng ina ni Ray, pumunta ang mga sepulturero at pamilya ni Ray sa isang skeleton vault. Inilapag ang sako, binuhusan ng kaunting semento at hollow blocks at saka isinara. Ito na ang bagong libingan ng ina ni Ray. Nung libing noong 2018, saan siya inilibing? Doon pa po yun sa dulo. Tapos binabaha pa po doon pag ano. Anong klase yun? May bayad din yun. Opo, may bayad po. Pero limitado yung oras. Opo, hanggang 5 years lang po. Hanggang 5 Opo. years. So, yun lang yung kinaya nung panahon na yun? Opo, yun lang po talaga. Sagad na yun. Tapos, may balance. Yun nga po, may balance pa po kami doon na 1.5. So, may utang pa na 1,500. 500. Opo. Tapos, another bayad na naman po para dito sa Para sa apartment. Opo. Ang 3,000 bayad noon para sa 5 taon na upa sa apartment na nicho, matagal din daw pinag-ipunan ni Ray noon. Bali, 4K po yun. Ha? 4K. Tapos, 4,000. Opo. Tapos, pinawasan po nila dyan ng 1,000. Binigyan ka nilang ng discount. Opo. Anong ginawa mo para matipid yung pera na yun? Pag po, yung sa pagbabudget po sa pagkain araw-araw, ganun. Nagbawas ka ng kakainin. Opo, ganun po. Sa mga public cemetery, ang tawag sa mga ito ay apartment. Magbabayad ka ng 3,000 pesos, pero yung 3,000 pesos na yon ay para lang mailagak ang labi ng mga mahal mo sa buhay sa loob lamang ng 5 taon. Kailangan mo nang tanggalin yung labi pagkatapos ng 5 taon dahil kung hindi ay itatabi ito ng pamunuan ng sementeryo. Ang isang option, katulad ng ginawa ni Ray, ay pagkakuha niya pagkatapos ng 5 taon sa labi ng kanyang nanay, ay inilipat niya sa tinatawag na skeleton vault. Pero may bayad ito, 100 pesos sa 1 taon. Umaasa raw si Ray na balang araw, mabibigyan niya ng magandang libingan ang kanyang ina.
Bakit naman sa sako lang ilalagay yung mama ko? Bakit importante sa iyo yun? Na maganda yung treatment, na dapat hindi sa sako, na dapat maganda yung paglalagyan. Siyempre po, malaki po yung utang na loob ko sa mama ko. Pero hindi siya kayang ilipat. Hindi pa po sa kanya palang araw. Bibigyan ko po siya ng magandang himlayan pagdating ng araw. Ang ikinatatakot ni Ray na mangyari ay baka kunin ang buto ng kanyang ina at ilagay na lang kung saan-saan. Ang caretaker na si Florita Asildo, linggo-linggo raw na nakikita ang pagbakla sa mga nicho na hindi nakabayad ng upa. Mahigit 3 dekada na siyang caretaker ng ilang nicho dito sa sementeryo. Ipinakita niya sa akin kung saan inilalagay ang mga buto na hindi na binalikan ng mga kaanak makalipas ang 5 taon. Mass vault po ang tawag. So, dyan po tinatabi Yung hindi na nakiklaim ng pamilya. pagkatapos ng 5 taon. Kasi, halimbawa ngayong undas, naghahanap sila ng ano nila, nakiklaim pa nila kasi andyan pa sa ibabaw. Pagdating ng 2 years yata, pag hindi pa rin nakiklaim, ihuhulog na sila sa loob. So, parang Oo. halo-halo na po yan. Halo-halo na sila. So, may butas sa ibabaw? Oo, may butas sa ibabaw. Ihuhulog na sila sa loob. Ihuhulog na sa Oo. loob. Hindi raw pwedeng akyatin ng mass vault dahil madulas at mataas ang pader nito. Kaya gumamit ang team ng isang drone at ito ang aming nakita. Halos 100 kumpol ng skeleton o mga buto ng tao ang nakalatag sa bubong ng vault katabi ang kani-kanilang lapida. Yan yung mga labi ng mga tinatawag na abandoned sa apartment. Mga hindi na na-claim ng kanilang mga kamag-anak pagkatapos ng 5 taon dun sa apartment. Nilalagay daw yung mga buto sa ibabaw nitong vault. Binibigyan yung mga pamilya ng 3 taon para i-claim yung labi. Tapos, pag hindi pa rin nakli-claim sa loob ng 3 taon, saka na ihuhulog yung mga buto sa loob ng mass vault. Sama-sama na sila sa loob ng butas. Hindi na rin alam kung ano ang kanilang pagkakakilanlan. Yung pamilya na halimbawa diyan na lang sila magsisindi. Ganon. So, Tuturo na lang namin na, ayan, nandyan na, nahulog na siguro kasi hindi na kayo pumunta. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, lubog na sa utang sa kababayad pa lang sa ospital ang 84% ng 1,700 na Pilipinong namamatay kada taon. Kaya dagdag pa sakit ang pagpapalibing. Death registration pa lang 150 pesos na. Ang pinakamurang burol ay magsisimula sa 8,000 pesos. At pinakamababa na pagpapalibing sa isang public cemetery ay 5,000 pesos. Ito ang kasalukuyang hinaharap na problema ni Jericho at Angelica Casiano. Pumanaw ang una sana nilang anak na si John Paul matapos ipinanganak noong October 20. Nilabas na po siya segundo lang po yung tinagal. Tapos yung pagbalik po namin doon ng alas 7, ang sabi sa amin ng doktor, nasa morgue na po daw yung baby. Nagulat po ako dahil kasi nasa morgue na po siya, hindi po namin siya nakitang buhay na umiiyak. Walang ginasto sina Jericho sa ospital, pero ang burol ni Baby John Paul umabot ng 6,000 pesos ang gastos at 3,600 pesos naman para sa pagpapalibing. Dahil gipit, inutang daw nila ang mga pambayad dito para mabigyan ng maayos na burol at libing ang kanilang anak. Nung ilalabas pa lang po si baby, bumili na po kami ng mga gamit po. Siguro po umabot din po ng mga 1K rin po. Lahat-lahat. Tapos, nung hanggang sa labas na ng sementeryo, nagbayad po kami ng 3K para matatakan po yung death certificate. Nagbigay lang po kami ng 2K. May balance po kami 4K. Tapos, pinangutang na lang po yung kulang para po malibing si baby. Para sa 3,600 pesos na kailangang bayaran sa sementeryo, sa isang maliit na apartment na ilagak ni Jericho ang mga labi ni Baby John Paul. Wala pa raw silang budget para sa pintura at lapida.
Pero hinahanga din nila na mabigyan ng mas maayos na himlayan ang kanilang anak. Ano po, gusto po sana namin yan. Ilipat na lang po sa, Ganito po. sa maayos na ano po. Para habang buhay niya po siya na Nandun lang po sa... ano po namin, madalaw lagi. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, 84% ng 1,700 na Pilipinong namamatay kada taon lubog sa utang dahil sa mga bayarin sa ospital. Kaya hindi nakapagtatakang ang ilan wala ng pera para sa burol at pagpapalibing. Kaya napipilitan na lang silang ihimlay ang mga mahal sa buhay sa mga maliliit at masisikip na libingan. Masakit ang mawala ng mahal sa buhay. Pero dagdag pasakit pa ang kawalan ng pera para mabigyan sila ng marangal at maayos na himlayan. Sa tulong ng pamahalaan, mabigyan sana ng nararapat na dignidad at halaga ang mga namayapa na. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.